na bus lang ng Don Mariano Transit ang pumasa sa unang batch ng mga inspeksyong bus ng Land Transportation Office. Binuo naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Special Investigating Team para tutukan ang aksidente sa Skyway nitong Lunes. Lumalabas sa record ng LTFRB na iisa lang ang may-ari ng Don Mariano Transit at 6 na iba pang bus company. Nakatutok si Dante Perello. Sa unang batch ng roadworthiness inspection test kahapon sa LTO, sa 42 bus ng Don Mariano Transit, 6 lang daw na bus ang pumasa. Bagsak ang 36 na bus units dahil sa depektibong lighting at brake system. 13 rin daw sa mga bus ang di pasado sa smoke emission test. May 5 bus na worn out tires. Tapos may isang unsightly body. Tapos yung mga iba, defective parts na. Kaya ng mga broken tail light, signal lights. Tapos kulang ang tornilyo, yung stud. Tapos may crack windshield. Kailangan raw maayos o mapalitan ang mga nakitang depekto at ma-inspeksyon ang natitira pang 35 bus ng Don Mariano Transit bago magsimula ang formal na pagdinig ng LTFRB sa kaso nito sa January 7. Lumalabas rin sa records ng LTFRB na may multiple bus company ang pamilya ni Dr. Melissa Lim na presidente ng Don Mariano Transit. Bukod sa Don Mariano Transit, kanila rin ang Admiral Transport, Fermina Express, Mencorp, Commuters, Nova Auto Transport at Roval Transport. Sa kabuuan, 474 ang bus units nila. Sabi ng LTFRB, sisilipin nila lahat ng record ng mga kumpanyang ito. Ito pa ho yung isang tinitingnan din namin at within today baka may submit na ho dito sa aking opisina ang accident record nitong mga kumpanya na ito. Maging ang labor at safety standards ng Don Mariano Transit, iimbestigahan na rin daw ng ahensya. Aalamin kung sumusunod sila sa DOLE, kaugnay ng pasweldo at oras ng trabaho ng mga driver at konduktor, at kung gaano kadalas isailalim sa maintenance ang kanilang mga bus. Para makita namin yung maintenance and safety record ng opisina, bubusisiin din namin ang kanilang compliance sa labor and compliance doon sa requirement ng Department of Labor and Employment na dapat ay fixed rate, not below minimum wage ang ibinabayad at ang requirement na hindi lalampas ng 12 hours working ang mga driver at mga konduktor nito. Sabi rin ng LTFRB, nabigyan ng Certificate of Public Convenience ang Don Mariano Transit na may 5 taon ng bisa at Labor Standard Compliance Certificate mula sa DOLE. Pero hindi na na-renew matapos mag-expire nitong July 17. Kanina sinubukan muli ng GMA News na puntahan ang tanggapan ng Don Mariano Transit para makakuha ng reaksyon. Pero ayon sa nakausap namin, hindi na raw muna sila magsasalita. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.